These are the inside stories of the Iraq War, told by the men and women living it. That truck's gonna blow. We need to get the hell out of here. Noong March 20, 2003, nagsimula ang malaking paglusob ng United States at mga kakampi nito sa Iraq. Ang pangunahing dahilan na ibinigay ng administrasyon ni US President George W. Bush ay may itinatagong weapons of mass destruction ang gobyerno ni Saddam Hussein. Kasama rito ang chemical, biological at posibleng nuclear weapons. Sinabi rin ng Washington na kailangang alisin si Saddam dahil sa brutal nitong pamumuno at umano'y koneksyon sa international terrorism. Pero bago pa man pumasok ang mga sundalo sa Iraq, hindi pa malinaw kung ano talaga ang mangyayari pagkatapos mapabagsak ang gobyerno. Matagal nang may tension sa pagitan ng Iraq at United States. Noong 1991, natalo ang Iraq sa Gulf War matapos nitong sakupin ng Kuwait. Pagkatapos nito, nagpatupad ang United Nations ng sanctions at mahigpit na inspeksyon sa mga ipinagbabawal na armas ng Iraq. Naglagay din ng United States at Britain ng mga no-fly zone sa hilaga at timog ng bansa. Ibig sabihin bawal lumipad ang ilang Iraqi military aircraft sa mga lugar na yon. Kapag pinapaputukan ng Iraqi Air Defense ang mga nagpapatrolyang eroplano, gumaganti ang American at British forces. Kaya kahit wala pang bagong malaking digmaan, tuloy-tuloy na ang maliit na labanan sa himpapawid. May nakahanda ng military plan ang United States kung sakaling sumiklab ang panibagong giyera. Tinawag itong Oplan 1003, pero ang naunang bersyon nito ay para sa mas malaking puwersa at mas mabagal na operasyon. Hindi ito ang gusto ni US Defense Secretary Donald Rumsfeld. Naniniwala si Rumsfeld na kayang talunin ng Iraq gamit lang ang mas maliit ngunit mas mabilis na military force. Sa halip na magpadala agad ng napakaraming sundalo, gusto niyang umasa sa modernong aircraft, precision weapons, intelligence, special forces, at mabilis na paggalaw ng ground troops. May mga senior military officer na nag-alala sa planong ito. Para sa kanila, maaring sapat ang maliit na puwersa para talunin ng Iraqi Army. Pero baka kulang ito para kontrolin ng buong bansa pagkatapos ng labanan. Paulit-ulit ding binago at nirepaso ang bilang ng mga sundalong ipapadala. Dahil dito, maraming oras at lakas ng military planners ang napunta sa pag-aayos ng deployment. Naging limitado naman ang pagpaplano para sa seguridad, gobyerno at kaayusan ng Iraq kapag bumagsak na si Saddam. Ayon sa mga sumunod na pagsusuri sa digmaan, nagkaroon ng sapat na puwersa ang coalition para manalo sa pangunahing labanan. Ngunit hindi ganun kalinaw kung sapat ba ang bilang ng sundalo na ito para mapanatili ang kapayapaan pagkatapos nito. May isa pang problema ang United States. Nagpapatuloy pa noon ang operasyon nito sa Afghanistan matapos ang September 11 attacks. Kailangan ding maglaan ng Amerika ng sundalo, aircraft, intelligence team at pera para roon. Ibig sabihin, hindi lahat ng military resources nito ay maaaring ilipat sa Iraq. Sa simula balak ng United States na sabay na pumasok sa Iraq mula sa hilaga at timog. Ang pangunahing puwersa ay manggagaling sa Kuwait sa timog. Samantala, may malaking American unit sanang dadaan sa Turkey para lusubin ang hilagang bahagi ng Iraq. Pero noong March 1, 2003, hindi pumayag ang Parliament ng Turkey na gamitin ng American Ground Forces ang kanilang teritoryo. Dahil dito, napilitang baguhin ng United States ang plano ilang linggo lamang bago magsimula ang invasion. Sa bagong strategy, ang pinakamalaking coalition force ay manggagaling sa Kuwait. Hindi din nila balak na huminto at labanan ng matagal ang bawat lungsod sa timog. Ang pangunahing layunin nila ay makalusot agad, sirain ang komunikasyon ng Iraqi military at mabilis na makarating sa Baghdad bago makapagbuo ng maayos na depensa ang gobyerno ni Saddam. Mahalaga rito ang bilis at sorpresa. Habang sumusulong ang mga tangke at sundalo sa lupa, sasalakayin naman ng aircraft ang military headquarters, radar station, communication center at iba pang mahalagang target. Papasok din ang special forces sa iba't ibang bahagi ng bansa para kumuha ng intelligence, guluhin ng Iraqi command at pigilan ng ilang unit na makatulong sa Baghdad. May magkakaibang trabaho ang bawat bansang kasama sa coalition. Ang British forces ang inatasang kontrolin ng Foe Peninsula, isang mahalagang lugar malapit sa Persian Gulf. Kailangan din nilang palibutan at kontrolin ng Basra, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Iraq. Nagbigay naman ng Australia ng aircraft, naval forces at special forces. Nagpadala rin ng Poland ng humigit kumulang 200 commandos. Pero ang pinakamalaking bahagi ng puwersa ay galing talaga sa United States. Humigit kumulang 170,000 coalition troops ang kasama sa unang bahagi ng Operation Iraqi Freedom.
Mas maliit ito kaysa sa puwersang ginamit ng koalisyon noong Gulf War ng 1991. Kahit ganun, napakalaki ng lamang nila sa teknolohiya. May advanced aircraft, guided bombs, night vision equipment, modern tanks, satellite communication, at mas mabilis na sistema ng military command ang koalisyon. Pero may mga maling palagay din ang mga American planner. Inaasahan nilang maraming Iraqi civilian ang sasalubong sa kanila bilang mga tagapagpalaya. Naniniwala rin silang maaring gumamit si Saddam ng chemical weapons kapag malapit na ang koalisyon sa Baghdad. Kaya may dalang protective suit, mask at chemical detection equipment ang maraming sundalo. Ngunit matapos ang invasion, walang nakitang aktibong stockpile ng chemical, biological o nuclear weapons na katulad ng inilalarawan bago ang digmaan. Ayon sa final findings ng Iraq Survey Group, winasak ng Iraq ang karamihan sa ipinagbabawal nitong weapons program pagkatapos ng Gulf War. Hindi din napatunayang may nakahandang malaking WMD stockpile ang Iraq noong 2003. Sa panig naman ni Saddam Hussein, hindi rin tama ang kanyang pagbasa sa sitwasyon. Sa loob ng maraming taon, nakaranas ang Iraq ng airstrikes at matinding pressure mula sa United States. Dahil dito, tila naniwala si Saddam na maari na namang limitado lamang na pambobomba ang mangyari. Umaasa rin siyang maaring mapigilan ng invasion sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa United Nations Weapons Inspectors. Hindi niya lubos na inasahan na handa na palang ipadala ng Washington ang malaking ground force hanggang Baghdad. May tiwala rin si Saddam na kayang lumaban ng kanyang mga sundalo. Pero marami sa mga Iraqi military officer ang alam na napakalaki ng lamang ng Amerika sa aircraft, armas, training at communication. Alam nilang mahirap pigilan ang coalition sa malawak at bukas na disyerto ng Southern Iraq. Kapag nakita sila ng American aircraft, maari silang salakayin bago pa sila makalapit sa kalaban. Isa pang malaking problema ang ayos ng depensa ni Saddam. Hindi niya inilagay ang lahat ng pinakamalalakas na sundalo sa border ng Kuwait. Mas marami siyang puwersang nakatutok sa ibang panganib. Sa silangan matagal ng karibal ng Iraq ang Iran. Sa hilaga naman nag-aalala ang gobyerno sa mga Kurdish group na matagal nang humihingi ng mas malaking kalayaan. Kaya kalat sa iba't ibang bahagi ng bansa ang Iraqi military. Maging ang Republican Guard, ang pinakamahusay at pinakapinagkakatiwalaang puwersa ni Saddam ay hindi pinagsama sa iisang malakas na depensa. Sadyang pinaghiwa-hiwalay ni Saddam ang mga unit na ito dahil natatakot din siyang baka gamitin sila sa isang kudeta laban sa kanya. Dahil dito kakaunti lamang sa kanyang pinakamahuhusay na sundalo ang nakapwesto malapit sa Kuwait nang magsimula ang invasion. Habang naghahanda ang koalisyon ng mabilis na paglusob patungong Baghdad, ang depensa ng Iraq ay nakakalat, mahina ang koordinasyon at nakabatay sa mga utos ng isang leader na mali ang pagkakaintindi sa tunay na planong paparating sa kanya. Sa unang mga araw ng invasion, mabilis ang pag-usad ng koalisyon. Pero sa lungsod ng Nasirya, nakita nilang hindi magiging madali ang buong digmaan. Noong March 23, 2003, isang convoy ng US Army ang naligaw at pumasok sa bahaging kontrolado ng Iraqi forces. Ang convoy ay mula sa 507th Maintenance Company. Pangunahing trabaho ng unit na ito ang mag-ayos at sumuporta sa mga military vehicle. Hindi sila ginawa para manguna sa mabigat na labanan. May 18 vehicles at 33 sundalo sa convoy. Dahil sa maling direksyon, napunta sila sa loob ng Nasirya. Doon sila sinalakay ng Iraqi soldiers at mga armadong mandirigmang hindi nakasuot ng regular military uniform. Mahina ang proteksyon ng ilan nilang sasakyan. Marami rin sa mga sundalo ang pagod at kulang sa malinaw na communication. 11 American soldiers ang namatay. 7 ang nahuli habang ang iba ay nasugatan o pansamantalang nahiwalay sa kanilang unit. Ipinakita ng ambush na kahit mabilis ang koalisyon sa bukas na disyerto, mas delikado ang sitwasyon kapag pumasok sila sa isang lungsod. Maraming gusali, makikitid na daan, mga bridge, kanal at lugar na maaaring pagtaguan ng kalaban. Hindi rin madaling malaman kung sino ang ordinaryong civilian at sino ang armadong mandirigma. Ito mismo ang uri ng laban na gustong gamitin ng Fedayeen Saddam. Ang Fedayeen Saddam ay isang armadong grupo na tapat sa gobyerno at sa Ba'ath Party. Hindi sila katulad ng regular army na may malinaw na uniform at normal na military formation. Madalas silang gumamit ng pickup truck, maliit na armas, rocket-propelled grenade at mabilisang pag-atake. Lumalapit sila mula sa iba't ibang direksyon, saka agad umaalis o nagtatago sa loob ng lungsod. Ang layunin nila ay hindi laging talunin ang koalisyon sa isang malaking labanan. Ang mas praktikal nilang plano ay pabagalin ito, guluhin ang supply lines at pataasin ang bilang ng casualties. Kasabay ng paghahanap sa mga nawawalang sundalo, inutusan ng US Marines na kontrolin ang mahahalagang tulay sa Nasirya.
Kailangan nila ang mga tulay dahil ito ang daan patawid sa Euphrates River at sa kalapit na kanal. Kapag hindi nila nakuha ang mga ito, maaring maantala ang paggalaw ng mga puwersang patungong Hilaga. Pero naging magulo ang operasyon. May mga tank na kailangang umalis para mag-refuel. May mga unit na nawalan ng malinaw na communication. Ang ilang sasakyan ay naipit sa malambot at maputik na lupa. Habang sumusulong ang Company C, sinalubong sila ng mortar, machine gun, rocket-propelled grenade at putok mula sa iba't ibang posisyon. Nakarating sila sa kanal, pero naputol ang maayos na coordination sa pagitan ng mga unit. Sa gitna ng gulo may ilang sasakyang umatras ng walang malinaw na utos. Naiwan ang ibang Marines na kulang sa suporta at halos napalibutan ng kalaban. Humingi sila ng tulong mula sa himpapawid. Dumating ang mga A-10 attack aircraft. Ang problemang nangyari, hindi agad nakilala ng mga piloto na ang ilang sasakyan sa ibaba ay pag-aari ng US Marines. Tinamaan ng sariling aircraft ang kanilang posisyon. Ayon sa official US military accounts, may Marines na namatay at nasugatan dahil sa pinagsamang Iraqi fire at friendly fire. Ngunit matagal na naging mahirap tukuyin ang eksaktong bilang ng mga namatay na direktang sanhi ng A-10 attack. Ang friendly fire ay nangyayari kapag sariling puwersa ang aksidenteng natatamaan. Maaari itong mangyari dahil sa maling impormasyon, mahinang communication, poor visibility o maling pagkilala sa target. Sa Nasirya, sabay-sabay na nangyari ang maraming problemang ito. Naabot at nahawakan din ng Marines ang mahalagang ruta. Pero mabigat ang kanilang naging kapalit. 18 Marines ang namatay sa matinding labanan noong araw na yon. Ang bahagi ng kalsadang dinaanan nila ay tinawag na ambush alley dahil sa sunod-sunod na pag-ataking naranasan nila roon. Hindi lamang Nasirya ang nagbigay ng problema sa koalisyon. Sa gabi ng March 23 hanggang madaling araw ng Marso 24, nagpadala ang US Army ng mga Apache attack helicopter laban sa Republican Guard malapit sa Karbala. Ang Apache ay parang mabigat na attack vehicle sa himpapawid. May missiles, rockets, at cannon ito para sirain ng tanks at iba pang target sa lupa. Mataas ang tiwala ng mga American commander sa operasyon. Inaasahan nilang makakapasok ang mga helicopter ng malalim sa Iraqi position at makasisira ng maraming sasakyan. Pero handa ang mga Iraqi defender. Habang lumilipad ang mga Apache sa mababang altitude, pinaputukan sila gamit ang anti-aircraft weapons, machine guns, at maging maliliit na armas mula sa lupa. Hindi kailangang direktang pabagsakin ng bawat bala ang helicopter. Kahit tamaan lamang ang makina, rotor, fuel system o navigation equipment, maaari na itong mapilitang umatras. Sa 32 Apache na kasama sa operasyon, halos lahat ay tinamaan o nasira. Isang helicopter ang bumagsak sa loob ng Iraqi-controlled area at nahuli ang 2 piloto nito. Kaunti lamang ang pinsalang nagawa nila sa target. Malaking babala ito para sa koalisyon. Ipinakita nitong kahit luma ang maraming armas ng Iraq, maaari pa rin itong maging mapanganib kapag sabay-sabay at maayos na ginamit laban sa mababang lumilipad na aircraft. Kasabay nito, tumama ang isang malakas na sandstorm sa southern Iraq. Halos naging kulay kahel ang paligid. Bumaba ang visibility, bumagal ang mga convoy, at naging mas mahirap ang paglipad ng aircraft. Kumapit ang pinong buhangin sa mga makina, armas, sasakyan, at communication equipment. Nahirapan ding makakita ang mga sundalo kahit ilang metro lamang ang layo. Dahil sa sandstorm ambush sa Nasirya at pagkabigo ng Apache raid, kumalat ang tanong kung nagsisimula na bang bumagal ang invasion. Pero sa kabuuan, patuloy pa ring sumusulong ang pangunahing coalition force. Sa mga unang araw, mas malaking problema nila ang haba ng supply line kaysa sa regular Iraqi army. Kailangang tuloy-tuloy na dalhin mula Kuwait ang pagkain, tubig, bala, fuel, spare parts at medical supplies. Habang papalayo ang mga sundalo sa border, lalong humahaba ang rutang kailangang bantayan. Ginamit ng Iraqi irregular fighters ang kahinaang ito. Sa halip na harapin ng mga pangunahing tank formation, inatake nila ang mas mahihinang convoy, maintenance unit at supply vehicle sa likuran. Bago pa mangyari ang mga sagupaan na ito, sinubukan na ng koalisyon na kontrolin agad ang mahahalagang lugar sa timog. Kinuha ng American at British forces ang Al-Faw Peninsula, ang southern oil facilities at ang port ng Qasr. Mahalaga ang Qasr dahil ito lamang ang malaking daungan ng Iraq na direktang konektado sa Persian Gulf. Kapag ligtas ang port, maaari itong gamitin para sa pagpasok ng humanitarian supplies at karagdagang kagamitan. Mahalaga rin ang Rumaila oil fields. Ayaw ng koalisyon na maulit ang nangyari noong Gulf War kung kailan sinunog ng Iraqi forces ang maraming oil well sa Kuwait. Kaya mabilis nilang pinuntahan ang mga oil facility upang pigilan ang posibleng malawakang pagsira rito. Sa Hilaga, nakipagtulungan naman ang Coalition Special Forces sa Kurdish Peshmerga.
Sa kanluran nagsagawa sila ng raids at paggalaw upang lituhin ng Iraqi Command. Layunin nitong palabasing maaring may isa pang malaking puwersang papasok mula sa direksyon ng Jordan. Bago ang invasion, sinikap din ng US intelligence na hikayatin ng ilang Iraqi commander na sumuko o kumalas kay Saddam. Gumamit sila ng tawag, email, leaflet at mensaheng ipinadala sa military units. Pero hindi ito nagdulot ng malawakang pagtalikod sa unang mga araw. May mga sumuko, pero marami ring nanatili sa kanilang posisyon dahil sa takot utos ng gobyerno o paniniwalang maari pa silang lumaban. Malaki sa bilang ang Iraqi military, pero hindi ibig sabihin na lahat ay handang makipaglaban. Marami sa kanilang tank ay luma, sira o kulang sa maintenance. Mahina rin ang communication sa pagitan ng mga unit. May mahuhusay na Iraqi officer pero hindi palaging sila ang nasa pinakamataas na posisyon. Sa ilalim ng pamahalaan ni Saddam, mas mahalaga madalas ang pagiging tapat sa Ba'ath Party kaysa sa galing sa military strategy. Dahil dito maraming commander ang natatakot gumawa ng sariling desisyon. Kailangan nilang maghintay ng utos mula sa itaas kahit mabilis nang nagbabago ang sitwasyon. Noong March 17, 2003, binigyan ni President Bush si Saddam at ang kanyang mga anak ng 48 hours upang umalis sa Iraq. Tumanggi ang Iraqi leadership. 2 araw pagkatapos nito, binumba ng US aircraft ang isang lugar sa Dora Farm sa labas ng Baghdad. Batay sa intelligence noon, pinaniwalaan nilang maaring naroon si Saddam at ilang senior official. Wala siya roon. Sinundan nito ng iba pang air attacks laban sa leadership, command centers, communication systems at military targets. Noong March 20, tuluyan nang tumawid sa border ang pangunahing ground force. Mabilis silang nakapasok sa southern Iraq. Pero ang mga pangyayari sa Nasiriyah at Karbala ang unang malinaw na nagpakita na hindi sapat ang bilis at advanced weapons para maiwasan ang lahat ng problema. May mga kalabang hindi madaling makita. May mga lungsod na kayang gawing maze ang bawat kalye. At sa gitna ng mabilis na operasyon, kahit isang maling liko, sirang radyo o maling target ay maaring humantong sa malaking pagkawala. Habang lumalapit ang coalition sa Baghdad, may isa pang laban na nangyayari sa telebisyon. Alam ng Pentagon na mahalaga ang suporta ng publiko. Kaya mahigit 600 journalists ang isinama mismo sa American at British military units. Tinawag silang embedded journalists. Kasama sila sa convoy na tutulog malapit sa mga sundalo at nakikita ang labanan mula sa harapan. Dahil dito, mabilis silang nakapagpapadala ng tunay na video mula sa battlefield. Pero may kapalit ito. Dahil umaasa sila sa military para sa pagkain, sasakyan, impormasyon at seguridad, may mga nagtanong kung kaya pa ba nilang manatiling neutral. Nakikita rin nila ang digmaan mula sa iisang unit lamang, kaya hindi nila laging nakikita ang buong sitwasyon. Para sa Pentagon, naging matagumpay ang programa. Sa halip na puro press briefing, ang mga TV network ay nakatanggap ng tuloy-tuloy na video ng tanks, sundalo, at bakbakan mula mismo sa frontline. Kasabay nito, gumamit ang coalition ng psychological operations laban sa Iraqi military. Milyon-milyong leaflet ang ibinagsak mula sa himpapawid. Nakalagay sa mga ito na huwag lumaban, huwag sirain ang oil facilities, at huwag sumunod sa mga utos na maaring maglagay sa kanila sa panganib. Hindi lahat ay direktang sumuko. Pero marami ang nagpalit ng damit, iniwan ng kanilang armas, at umuwi na lamang. Maraming ordinaryong Iraqi soldier ang walang tiwala kay Saddam. Alam din nilang mahirap lumaban sa kalabang may malinaw na lamang sa aircraft, tanks, communication at precision weapons. Pagkatapos ng maikling paghinto sa pag-usad, muling kumilos ang pangunahing American force patungong Baghdad. Ang pinakamahalagang daan ay ang Karbala Gap. Isa itong makitid na ruta sa pagitan ng Karbala at ng malaking lawa sa silangan nito. Kapag nalampasan ito, mas madali nang mararating ang Baghdad mula sa timog. Alam ng ilang Iraqi commander na dito dadaan ang pangunahing pag-atake. Pero magulo ang mga utos mula sa pamahalaan. May mga opisyal na patuloy na nagpapadala ng pinalaking ulat tungkol sa umano'y pagkatalo ng coalition. Dahil dito hindi malinaw sa Iraqi leadership kung gaano nakalapit ang American forces. Pinaghihinalaan pa rin ni Saddam na maaring manggaling sa kanluran ng tunay na malaking paglusob. Ang kanyang anak na si Qusay ang humahawak sa maraming military decision. Madalas ipinapadala ang utos sa pamamagitan ng mga messenger kaysa radyo upang hindi matunto ng coalition ang kanilang lokasyon. Mas ligtas ito laban sa electronic surveillance pero mas mabagal din. Kapag nakarating ang utos sa isang unit, maaring iba na ang sitwasyon sa battlefield. Noong Abril 2, 2003, nakarating ang US 3rd Infantry Division sa isang mahalagang tulay sa Euphrates River malapit sa Musayyib.
Kailangan nilang makuha ang tulay upang makatawid ang tanks at iba pang sasakyan patungong Baghdad. Sinubukan ng Iraqi engineers na pasabugin ito. Nasira ang isang bahagi pero maaari pa rin itong tawirin. Gumamit ang American forces ng smokescreen upang mahirapang makita ng Iraqi defenders ang kanilang paggalaw. Sumuporta rin ng Apache helicopters, Bradley fighting vehicles at assault boats. Malakas ang putok ng Iraqi artillery pero hindi nito madaling mabutas ang makapal na armor ng Abrams tanks at Bradley vehicles. Nang makatawid ang American armor, natalo ang mga Iraqi defenders sa malapitang labanan. Sinubukan pa ng Iraqi forces na gumamit ng mga truck na may dalang explosives laban sa tulay. Pero nakita at nawasak ang mga ito bago makarating sa target. Dahil kontrolado na ng coalition ng tawiran, bukas na ang pangunahing daan patungong Baghdad. Sa timog naman, mas maingat ang British forces sa Basra. Hindi sila agad sumugod ng malalim sa sentro ng lungsod. Pinalibutan muna nila ito, kumuha ng impormasyon, at hinintay na humina ang mga puwersang tapat sa gobyerno. Mahalaga ang maingat na paraan dahil maraming nakatira sa Basra ay Shia Muslims na matagal nang nakaranas ng panggigipit mula sa pamahalaan ni Saddam. Kalaunan, nakapasok din ng British forces at nakuha ang lungsod. Sa Baghdad, ang unang plano ng Americans ay dahan-dahang palibutan ng kapital. Magtatayo sila ng mga base sa paligid at magsasagawa ng sunod-sunod na raid bago kontrolin ng buong lungsod. Pero nagbago ito matapos makita ng mga commander na mahina at magulo ang depensa ng Iraq. Noong April 4, nakuha ng American forces ang Baghdad International Airport. Isa itong mahalagang tagumpay dahil nasa kanlurang bahagi na sila ng kapital at mayroon na silang ligtas na lugar para sa supplies at karagdagang sundalo. Pagkatapos nito, humingi ang 3rd Infantry Division ng pahintulot na magpadala ng tanks papasok sa Baghdad. Tinawag ang ganitong pag-atake na Thunder Run. Hindi ito ordinaryong patrol. Isa itong mabilis at mabigat na pagpasok ng tanks at armored vehicles sa loob ng lungsod. Layunin nitong subukan ang depensa, sirain ang mga posisyon ng kalaban at ipakitang kaya ng makapasok ng coalition sa capital. Noong April 5, nagsagawa ang Americans ng unang Thunder Run. 28 Abrams tanks at 14 Bradley vehicles ang dumaan sa pangunahing highway patungo sa airport. Habang sumusulong sila, pinaputukan sila mula sa mga gusali, sasakyan at gilid ng kalsada. Isang Abrams ang nasira at iniwan. Kalaunan, binomba ito ng sariling aircraft upang hindi makuha ng Iraqi forces. Ginamit ng Iraqi government ang video ng nasirang tank bilang patunay na umano'y napigilan nila ang Americans. Pero nakarating pa rin ang pangunahing armored column sa kanilang destinasyon. Ipinakita ng unang raid na may resistance pa rin sa Baghdad pero wala itong maayos na central command. 2 araw pagkatapos nito, nagsagawa ang Americans ng mas malaking Thunder Run. Sa halip na bumalik lamang sa airport, lumiko ang armored force papunta sa government district sa gitna ng Baghdad. Mabilis silang nakarating sa lugar ng mga presidential palace. Malalapad ang kalsada at bukas ang paligid, kaya mas madaling makita at tamaan ng tanks ang mga lumalapit na Iraqi fighters. Pero malaking panganib ang manatili roon. Kailangan nilang dalhan ng fuel, pagkain at bala. Ang mga supply truck ay mas mahina kaysa tanks at kailangang dumaan sa parehong highway na patuloy na inaatake. Kasabay nito, kailangang bantayan ng American infantry ang mahahalagang overpass sa likod ng armored column. Kapag nakuha ng Iraqi fighters ang mga ito, maaring maputol ang ruta palabas at matrap ang mga tank sa sentro ng Baghdad. Paulit-ulit na sinalakay ang mga overpass. May mga Iraqi soldier, militia at foreign fighters na lumapit gamit ang maliliit na grupo at iba't ibang sasakyan. Sa ilang lugar, muntik nang maubusan ng bala ang American defenders. Tinamaan din ang supply convoy. May mga truck na nasira at nasunog pero nakalusot ang natitirang sasakyan at nakarating ang kailangan nilang supply sa sentro. Dahil dito, nagpasya ang American commanders na huwag nang umatras. Ang raid na dapat pansamantalang pagpasok lamang ay naging permanenteng paghawak sa sentro ng Baghdad. Ang Thunder Runs noong April 5 at April 7 ang mabilis na nagpabagsak sa organisadong depensa ng kapital. Habang nasa government district na ang American armor, wala nang malinaw na kontrol ang Iraqi leadership. Palipat-lipat si Saddam sa mga ligtas na bahay. Maraming opisyal ang nawala, nagtago o tumakas. Ang mga natitirang unit ay kumikilos ng walang iisang plano. Gayunman hindi ligtas ang lungsod. May mga civilian na naipit sa labanan. Nang pumasok ang tank sa mga pangunahing kalsada habang may normal pang traffic, may mga sasakyang civilian na napunta sa gitna ng putukan. Noong April 9, hinilapababa ng US Marines at ilang Iraqis ang malaking rebulto ni Saddam sa Firdos Square. Paulit-ulit itong ipinakita sa telebisyon.
Para sa maraming manonood, naging simbolo ito ng pagbagsak ng kanyang gobyerno. Pero mas maliit ang crowd kaysa sa ipinakita ng maraming close-up na kuha. Ayon sa mga sumunod na pagsusuri, pinalaki ng paulit-ulit na coverage ang impresyon na napakalaking grupo ng Baghdad residents ang naroon. Totoong bumagsak na ang pamahalaan ni Saddam. Pero hindi ibig sabihin na tapos na ang problema ng Iraq. Nakuha ng British forces ang Basra. Sumunod namang pumasok ang Americans sa Tikrit, ang hometown, at dating pangunahing base ng suporta ni Saddam. Noong Mayo 1, 2003, nagsalita si President Bush mula sa aircraft carrier na USS Abraham Lincoln. Sa likod niya ay may malaking banner na may nakasulat na Mission Accomplished. Ang banner ay para sana sa natapos na deployment ng barko. Pero dahil sa lugar at oras ng speech, marami ang nakakita rito bilang deklarasyon na tapos na ang buong digmaan. Hindi iyon ang eksaktong sinabi ni Bush. Sinabi niyang tapos na ang pangunahing combat operations, pero mananatili pa rin ang koalisyon upang tumulong sa paglipat mula dictatorship patungo sa bagong government. Sa loob lamang ng ilang linggo, nawala sa kapangyarihan si Saddam at bumagsak ang regular Iraqi military. Pero ang mabilis na pagkapanalo sa battlefield ay hindi katumbas ng pagkakaroon ng kapayapaan. Nakuha ng koalisyon ang Baghdad. Ang mas mahirap na tanong ngayon ay kung paano nila pamamahalaan ang isang bansang nawalan bigla ng leader, military command, police control at gumaganang gobyerno. Mabilis na bumagsak ang gobyerno ni Saddam. Pero pagkatapos ng laban, mas malaking problema ang lumitaw. Nawala ang pulis, huminto ang maraming government office at nagsimula ang malawakang looting sa Baghdad at iba pang lungsod. Ninakaw ang laman ng mga tindahan, opisina, ospital, museum at government building. Sa maraming lugar walang pumipigil sa mga magnanakaw. Kulang ang coalition troops para bantayan ang buong bansa. Mas inuuna rin nilang protektahan ang mga military target kaysa mga ordinaryong gusali at kabahayan. Para sa maraming Iraqi civilian, malinaw ang mensahe. Kayang pabagsakin ng koalisyon ng dating gobyerno pero hindi nito kayang panatilihin agad ang kaayusan. Mas delikado ang nangyari sa mga military storage site. Hindi nabantayan ang maraming depo na puno ng bala, explosives, rockets at iba pang armas. Ayon sa US Government Accountability Office, naging malawak ang pagnanakaw dahil sa dami ng storage site at kakulangan sa security. Marami sa mga armas na nawala rito ang kalaunang napunta sa mga grupong lumaban sa koalisyon. Hindi rin handa ang United States sa mabilis na pagbagsak ng lumang sistema. May mga planong ibigay agad ang pamamahala sa mga Iraqi exile na matagal nang nasa labas ng bansa. Pero nang dumating sila sa Iraq, nakita ng mga American official na limitado ang tunay nilang suporta mula sa ordinaryong mamamayan. Samantala nanatiling bukas ang maraming border. Nakapasok ang mga foreign fighter habang may mga lungsod sa Hilaga at Kanluran na halos walang coalition presence. Noong Mayo 12, 2003, itinalaga si Paul Bremer upang mamuno sa Coalition Provisional Authority o CPA. Ito ang temporary government na hahawak sa Iraq habang wala pang bagong Iraqi leadership. Isa sa mga unang ginawa ng CPA ay ang malawakang de-Baathification. Inalis sa matataas na government position ng mga miyembro ng Ba'ath Party. Layunin nitong burahin ang impluensya ng partidong ginamit ni Saddam upang kontrolin ang bansa. Pero may malaking problema. Sa ilalim ng dating sistema, maraming teacher, engineer, doctor, manager at ordinaryong government worker ang kailangang sumali sa Ba'ath Party para magkaroon ng trabaho o umangat sa posisyon. Kaya nang ipatupad ang malawakang pagtanggal, hindi lamang mga tapat na tauhan ni Saddam ang nawalan ng trabaho. Kasama rin ang maraming taong may karanasan sa pagpapatakbo ng government. Mas mabigat ang sumunod na desisyon. Noong Mayo 23, inilabas ng CPA ang Order No. 2. Binuwag nito ang Iraqi Army at ilang security at government organization. Biglang nawalan ng trabaho at sahod ang daan-daang libong dating sundalo. Marami sa kanila ang may military training. Alam nila kung saan nakatago ang mga armas. At pakiramdam ng ilan, itinuring silang kaaway kahit hindi naman lahat ay tapat kay Saddam. Sa halip na gamitin sila upang tumulong sa pagpapanatili ng seguridad, napunta sila sa labas ng bagong sistema. Ang ilan ay tahimik na umuwi, pero ang iba ay sumali sa mga armadong grupo, tumulong sa insurgency o nagbenta ng kanilang kaalaman at armas. Ito ang isa sa pinakamalaking pagkakamali sa unang yugto ng occupation. Kasabay nito lumalaki ang galit ng publiko. May mga Iraqi na unang natuwa sa pagkawala ni Saddam. Pero mabilis itong napalitan ng takot at duda nang mawalan sila ng kuryente, trabaho, police protection at basic services. Sa pananaw nila, hindi na liberation ang nakikita nila.
Isa na itong foreign occupation. Lalong naging tensyonado ang mga Sunni majority na lugar na dating malapit sa kapangyarihan ni Saddam. Isa sa mga lugar na ito ang Fallujah. Hindi gaanong nasira ang lungsod sa unang invasion. Pero dahil mahina ang coalition control at mataas ang galit ng mga residente, mabilis itong naging sentro ng resistance. Doon nagsimulang maging malinaw ang tunay na problema. Natapos ang pangunahing labanan laban sa regular Iraqi military. Pero wala pang matatag na bagong government, gumaganang pulis o sapat na security force. Bumagsak ang lumang sistema bago pa maitayo ang kapalit nito. At sa puwang na iyon, kumalat ang armas, galit, takot at mga grupong handang lumaban. Ang digmaang inakalang matatapos sa pagbagsak ng Baghdad ay pumasok lamang sa mas mahaba at mas magulong yugto.